upon removal of the vice president, then the president now can nominate will nominate the next vice president from among the members of the Senate and the House representatives. Naghain ng impeachment complaint ng ilang civil society groups laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara kahapon December 2. Kaya ano ba ang prosesong pagdadaanan nitong impeachment laban sa Vice Presidente? Sa ilalim ng Article 11 ng ating Constitution, magsisimula ang impeachment process sa kahit sinong miyembro ng House of Representatives o isang mamamayan. Kailangan itong tukuyin ng mga dahilan ng ihahaing impeachment. Kapag ito ay naisampa na, ang nasabing reklamo ay ipapasa sa House Committee on Justice. Sila ay magsasagawa ng mga pagdinig at investigasyon sa mga alegasyon. Pagkatapos ay kailangan nilang magsumite ng report sa kapulungan. Kinakailangang 1/3 ng House members ang sumang-ayon sa nasabing impeachment para ito ay maiangat sa pagdinig sa Senado. Maaari namang kabaliktaran ang mangyari kung ang 1/3 ng Kamara ay hindi papabor sa impeachment. Pero kung ito ay magtutuloy sa Senado, magkakaroon muli ng pagdinig kaugnay rito at kinakailangan ng 2/3 na boto ng mga senador para ma-convict ang na-impeach na opisyal. Kunyari, the Senate, 2/3 of the Senate convicted her, assuming that's the case, no? Ang unang resulta niyan would be removal from office. Hindi na siya maging vice presidente. At siya ay disqualified to hold any office under the Republic of the Philippines. Unless may pardon ng presidente, which removes all the blemish of the impeachment and the conviction, hindi siya pwedeng mag-run again for another office. Walang pardon. At kung ang vice-presidente ay ma-impeach at maalis sa pwesto, dito na papasok ang Section 9 ng Article 7 ng Konstitusyon. Nasa kapangyarihan ng Pangulo na mag-nominate ng bagong vice-presidente, ngunit kinakailangan nitong sang-ayunan ng Senado at House of Representatives. Yung nominated person to be the vice president, nominated by the president, has to pass and be approved by majority vote of the members of the House of the Congress, meaning dalawa, the Senate and the House, voting separately. Yan ang succession dyan. Kung sinong manalo, kung sinong maboto ng majority ng ngayon, then yun ang hihiranging Vice President na bago. Para kay Attorney Rico Domingo, sa ganitong sitwasyon ay lubhang apektado ang estado ng bansa, hindi lamang pagdating sa politika. Yung ating legislative agenda na dapat tumutulak para sa kapakanan ng mga tao, nawawala. Nakakalimutan. Nakatutok na yan lahat ng tao kung ano mangyayari kay VP Sara Duterte sa impeachment. So, ano nangyayari? Yung mga legislations na pending ngayon sa House at saka sa Senate, mukhang backseat na yan kasi inuuna nila itong impeachment. Kapag ganito aniya ay naisasantabi ang ilang mga panukalang batas dahil nagiging prioridad na matapos ang impeachment. Ang mga problema sa bansa na dapat natutugunan ay naipagpapaliban na rin. Sa nangyayaring gulo sa politika, nawawala na rin ang tiwala ng ilang mga botante sa mga politikong kanilang ibinoto at pinagtiwalaan noong nakaraang halalan. Sa kabila ng mga isyu sa politika, mahalaga na lahat ng botante sa bansa ay maging matalino sa pagpili ng mga kandidatong iboboto sa darating na eleksyon dahil dito magsisimula ang pagbabago na pangarap ng bawat Pilipino. Jadne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.